ML party list. Those who took a chance on me, those who took a chance sa amin. Ang pakiusap ko lang ay hindi kami iwanan sa laban na ito because we need everyone when we push back louder and stronger for truth, for justice, for reforms, and for our beloved country. So, umpisa pa lang po ito, panibagong pagsusubok na naman ito, panibagong hamon na naman po ito sa aking journey, yung napakahaba yung naging journey ko. And here I am, back in Congress, this time as party list representative, and I'm more excited than ever. Thank you. Senator, sabi po ni VP Sara, gusto niya ng blood back sa impeachment trial. Ibibigay niyo po ba yan sa ganun ang iniisip, ano? But siguro, ganun ang ginagawa ni VP Sara para lalo siyang, alam ko na, she's trying to court sympathy. Dahil mapalapit na nga yung impeachment trial. Hindi po ganun ang impeachment proceedings. Sagrado po ang constitutional process of impeachment na dapat wala itong puwang para sa kaguluhan, para sa chaos, para sa drama, or para sa theatrics. So ito ay seryosong usapin na susundin ang rule of law at susundin ang mga prinsipyo na napakahalaga na nandyan sa ating saligang batas. Ano po yan? Yung katotohanan, yung katarungan, at lalong-lalo na yung pananagutan. We are confident. We are confident. Hindi sana ako umuo, hindi sana ako pumayag na maging part of the prosecution panel kung ang sa tingin ko ay hindi malakas doon sa mga hearings sa House of Representatives, sa mga iba't ibang committee like the Quad Committee, the Committee on Good Government and Public Accountability. Just like you, I've been monitoring also those hearings at nakita ko na malakas at may basehan yung impeachment, yung mga articles of impeachment as forwarded or transmitted to the Senate. What about Harry Roque? Ang pinakamensahe ko lang sa kanya, bumalik na siya dito, harapin niya. Harapin niya yung mga akusasyon laban sa kanya. Huwag siya dapat nagtatago sa ibang bansa, o huwag siya dapat, under the yung kanyang application for asylum ay ganun na lang, hindi siya babalik dito para harapin. May warrant of arrest na. At alam naman niya yan bilang isang abogado na there is such a principle or a dictum that flying is indicative of guilt. So dapat harapin niya. Ano yung reaction po sinabi ni VP Sara na since birth daw po ay anti-Duterte na daw po? I think that is just an exaggeration. Diba, mahilig naman siya sa ganon, mga exaggerated rhetoric. Paano masasabi since birth? I don't think it's literal. It's rhetoric. Ang ano naman, yung kung ang pagkaka-akin ng mga tao ay anti-Duterte ako, ay may basehan. Yung aking pakikilaban, yung aking pagkukontra noon, yung lalo na execution na involving libo-libo nating mga kababayan na karamihan ay mga mahihirap. So it's just an exaggerated statement by VP. Yes. In the next Congress, are you planning to join the minority or become? Well, I just intend to be part of the minority, of opposition, and also as fiscalizer, whether as a minority leader or not, within the new Congress. So I have to really learn all those things. And syempre, I need to also think about ano sa tingin ko ang magandang committee that I can be a chairperson. But syempre, pag-uusapan pa yan. In fact, kaming mga opposition, kaming mga allied groups, the progressives and the liberals, plano naman talaga namin na mag-uusap kami para planuhin yung mga hakbang namin.
Yes. Your thoughts on the CA ruling on your case? Nagtataka kami, naguguluhan kami, just like many, naguguluhan kami sa desisyon na yon. Ngayon lang ruling ng isang desisyon na pinapabalik yung kaso, riniremand doon sa trial court, sa regional trial court, kasi hindi daw malinaw. Pero wala naman nakasabi sa CA decision na mali yung acquittal ko. Na hindi naman nakasabi na ako ay kinoconvict na, hindi ina-acquit. Walang nakasabi sa kulungan. At hindi ko talaga pwede yon na ibalik ako sa kulungan at i-convict ako na basta-basta na lang at magkakaroon uli ng paglilitis. Kasi talagang that is very violative of the constitutional prescription against double jeopardy. Napawalang sala na po ako, na-acquit na po ako after due proceedings, after due process. At hindi na ho pwedeng baliktarin yon. So nagtataka po kami dyan sa desisyon na yan ng Court of Appeals. Any comment na this early, merong incoming senators like Marcoleta and Marcos na nagpapayag ng position siya? Okay, ayaw pa po namin tingnan yan, ano? Although of course it's natural for us to speculate kung sino yung mga who would be voting for acquittal on one hand and who would be voting for conviction on the other. Ang pinaka-importante para sa amin sa prosecution ay yung ng malinaw, ng malakas na ebidensya. Kasi at the end of the day, yun naman talaga ang dapat tingnan. Kasi hindi lang yung mga senators, judges ang nandyan, hindi lang yung mga prosecutors ang nandyan, hindi lang yung official impeach or the respondent ang nandyan, kundi yung taong bayan, kasi it's going to be an open and public proceedings. So makikita ng taong bayan kung gaano kalakas ay yung ebidensya. So hindi pwedeng, in other words, hindi lang yung senators, judges ang mag-uusga, kundi yung taong bayan din. So as judges would have to listen to the public pulse, to the public opinion bago sila magdesisyon. Thank you so much. No notice yet, but I expect it soon. Thank you.